Excited si Hivo habang papasok kami sa kumpanya ng papa niya, samantalang ako ay kinakabahan. Paglabas namin ng taxi ay tinignan ko ulit ang sarili ko. Suot ko ang off-shoulder red dress na bigay sa akin ni Angie last birthday. Gusto ko sanang maging presentable kahit papaano, para hindi mapahiya si Silver. Ang anak ko naman, ay suot ang polo shirt na binili namin sa kanya ni Silver. Nakakapri nito dahil gusto niyang suotin, yung customized cap na pinagawa pa ng papa niya sa kakilala nito. May naka-bird ang "I'm his son" sa gilid. Maliit lang, enough na makita ng ibang nakatutok. At "I'm his father" naman kay Silver. Na-deliver kanina kaya sinuot niya na agad. At nag-insist na dalhin ang para sa kay papa niya. "Ma'am, ID please," pagharang ng guard sa amin. "Ay kuya, wala po akong company ID. Pero kilala ko po si Silver Larsen. Pakitawagan na lang po." Sabi ko sa kanya. Mabait naman sila. Agad ring sinunod ang sinabi ko. Maya-maya pa ay nagsusumigaw na ang anak ko ng papa, nang makita ang ama niya na palabas, habang ang assistant at secretary niya yata, ay nakasunod sa kanya. Kaya lahat ng mga tao sa paligid ay napapatingin sa amin. Ang sabi sa akin ni Silver ay may isa pa siyang secretary, but I didn't see her. Mukhang nagulat rin ang assistant niya at secretary nito, sa sinabi ng anak ko. Diyos ko, anota, child reveal. Hello son, na-miss mo si papa. Bati niya sa anak, bago halikan ang noo nito at kargahin. Yes po papa. By the way, na-deliver na po kanina ang cup po. It's cool, pagbibido ng anak ko sa cup na na-deliver kanina. Really? Did you bring mine? Tumango naman ang anak ko dito. Nakikita ko sa assistant at secretary niya, na nakiusi sa ito sa likod. Pilit tinitignan ng mukha ng anak ko. Nakakap kasi si Hivo kanina. Kaya di nila kita ang mukha nito. Ngayon naman ay nasa likod sila ni Silver, kaya lalong hindi nila nakita ang mukha ng bata. Nang tignan ako ni Silver, ay agad niyang sinuyod ang kabuuan ko. Na-conscious tuloy ako bigla. Pangit ba? Tanong ko. Lumapit ito sa akin at umakbay sa akin, bago ako halikan sa gilid ng ulo ko. Was it for me? Yes, nahihiyang sagot ko. You look extra gorgeous today babe. But I don't want to kill some people today, so please get my coat. At ipatong mo sa balikat mo. Masyadong lantad, halos umikot ang mga mata ko sa sinabi niya. So possessive eh. Para wala nang masabi, ay sinunod ko na lang ang sinabi niya. By the way babe, this is Jamie and Roel. My trusted employees, pakilala niya sa assistant at secretary niya sa akin. Hello po. It's nice to meet you, sabi ko sa kanila. Hello ma'am. Ganoon din po sa inyo. Hello po sa inyo, bibong bati ni Hivo sa kanila. Roel, Jamie, my son Hivo and this is my life, Rina. Namula ako sa sinabi ni Silver. Gusto ko tuloy magtago sa likuran niya. Lahat na ng mata ay nakatingin sa amin. Nang makita nila ang anak ko, ay kitang-kita ang gulat sa mukha ng dalawa. Hala sir, kamukhang kamukha mo po ang bata, sabi ni Jamie na gulat na gulat. Yes sir, akala namin ay single pa po kayo, ngayon lang namin nalaman na may tagapagmana ka na pala sir, gulat na tanong ng assistant niya na si Kuya Roel. Natawa lang si Silver sa kanila, at agad na inaya kami sa office niya. Nang magtagpo ang paningin namin, ay nakita ko ang bahagyang pagkagulat ni Kuya Roel sa akin. Para bang nakakita siya ng multo. Nakita ko ring may nagchichismisan sa malayo, pero hindi ko nalang pinakialaman. Malaking balita sa kanila, lalo na't akala nila na wala pang anak ang boss nila. Ano babe, pwede bang umalis saglit? Tanong ko kay Silver. Bakit? Saan ka pupunta? Kay mama, tumawag siya kanina. Gusto niyang makipagkita sa akin. Gusto ko sanang isama kayo ni Hivo but I think, kailangan ko munang makausap siya ng masinsinan. It's okay babe. Ihahatid ka na lang namin ni Hivo sa pupuntahan mo. Thank you. Magta-taxi na lang ako mamaya pabalik dito. Pagkahatid sa akin ni Silver at Hivo sa isang well-known resto na to, ay agad na akong pumasok. Sinalubong ako ng staff at hinatid ako sa reserved table, na pina-reserve ni mama kanina. Nakita ko siya sa di kalayuan.
Ngumiti ako sa tuwa, dahil nakita ko siya ulit after 6 years. Nakatingin siya sa labas ng bintana, since nasa top floor ito ng resto. Masyadong elegante, kaya mabuti na lang at nag-ayos ako. Rina, ngumiti si mama nang makita ako. Tumayo siya at sinalubong ako ng yakap. Wala pa ring nagbago. Maganda pa rin si mama. You look so good anak. Parang natulala lang ako habang tinitignan siya, na masayang masaya habang hinahagkan ako. Thank you po ma. Ikaw rin po. Si Papa po. Tanong ko sa kanya. Kahit si Papa ay na-miss ko na rin. Even my sister, Sydney. My foster parents na tinuring akong anak noon, ang nag-alaga sa akin at nagturo ng magandang asal. He's busy. Alam mo naman ang papa mo na workaholic. Anyway, upo ka muna. Let's catch up together, masayang sabi niya, but hindi nakalagpas sa akin ang pagkabigla, nang banggitin ko ang salitang papa. Sige po ma, miss ko na po kayo sabi ko. How are you hiha? Saan ka nagpunta nung lumayas ka sa amin? Nawala ang ngiti sa labi ko sa sinabi ni mama. I don't know, I feel like. Never mind. I mean, nung umalis ka. We're worried about you, Anya. Alanganin akong ngumiti, dahil kilala ko si mama. Kilala ko siya kaya alam kong hindi tunay ang mga ngiti niya. He's busy. Alam mo naman ang papa mo na workaholic. Anyway, upo ka muna. Let's catch up together, masayang sabi niya, but hindi nakalagpas sa akin ang pagkabigla nang banggitin ko ang salitang papa. Sige po ma, miss ko na po kayo sabi ko. Ayos lang naman po ma. Kayo po, tanong ko. Ayos din naman kami. Yung kapatid mo na si Sydney ay nakapag-asawa na ng mayaman, at nasa California na sila ngayon. While Alberto, siya na ang namamahala sa RM Corporation. RM Corporation. Hindi ko alam na nagtatrabaho pala si Papa dyan. Well, wala naman akong alam sa trabaho ni Papa ever since. Mabuti naman po kung ganoon mama, sabi ko at nginitian siya. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Malungkot akong ngumiti, dahil parang inamin niya rin sakin na hindi man lang sila nag-try na hanapin ako. Na parang wala silang pakialam sakin. Ano po mama, may anak na po ako. Nasa papa niya siya ngayon, sabi ko. Hindi man lang siya nagulat sa sinabi ko. Walang reaction. Parang alam na niya ang nangyari. Ganoon ba? Kamusta naman kayo ng papa ng bata? Tanong niya habang hinihiwa ang steak. Ayos naman po kami mama. Sagot ko. Gusto ko sanang magkwento ng magkwento, pero iba ang pakiramdam ko sa nangyayari. Parang may hindi tama. Sino? Bakit? Bakit ako kinakabahan? Silver po. Silver Larsen sabi ko. Gaya kanina ay hindi rin siya nagulat. Oh, one of the famous bachelor. How come? I heard he's going to marry someone else. Naanakan ka lang. Sabi niya na ikinabigla ko. Bakit masakit? Bakit sinasabi ni mama sa akin ngayon yan? Hindi agad ako nakakilos. Hindi rin ako nakasagot. Hayaan mo anak, sa mga mayayamang gaya ni Silver, ay para lang rin sa mga kagaya niya. Makakahanap ka pa naman ng ibang ka-level mo dyan. Maganda ka naman, tuluyan akong nawalan ng gana sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong pinapanto niya. Sobra na yata ang sinabi niya. Oh, kain ka pa. No worry, libre ko. Sabi niya sakin. I'm sorry mama, but I need to go. Sabi ko habang pinipigilan ang pag-iyak. Leave him Rina. Umalis kayo ng anak mo sa buhay ni Silver. Tatanggapin namin kayo ni Alberto, basta iwanan mo si Silver. Napahinto ako at hindi makapaniwalang balingan siya ng tingin. What? Pakiulit nga mama. Gulat na gulat kong tanong sa kanya. Iwan mo siya. Hindi kayo bagay, wag mong ipaako sa kanya ang anak mo sa iba. Sabi niya, napanganga ako sa sinabi niya. Papa anong nasasabi niya ang lahat ng iyan sakin? Ano bang pakialam mo mama? Bakit mo ako dinidiktahan? Hindi ko na mapigil ang hindi magtaas ng boses. Masyado akong nabigla sa sinabi niya. And what makes you think na hindi siya ang ama ng anak ko? Nag-init na rin ang ulo ko sa sinabi niya. Ano bang akala niya sakin? Kung ganoon, ginagamit mo ang anak mo para makahuthot ng pera. Ganoon. Seriously. Excuse me po ma, pero sobra ka na. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Para insultuhan ako. Hindi ko napigil ang hindi maiyak. Bakit? Hindi ba totoo?
May fiancé na yung tao, pilit mo pang inaahas. Sabi niya. Hindi ko akalaing ganyang tao ka pala. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, dahil pinalaki niyo ako noon. Pero hindi ko yata deserve ang masabihan ng ganoon. Maayos po akong tao mama. Whatever, basta sundin mo na lang ako. Sabi niya. Agad kong pinunasan ang luha ko, at diretsyong tiningnan siya sa mga mata. I'm sorry mama but I can't. Firm na sabi ko sa kanya. What? Why? Tanong niya. My son needs him. I need him. Mahal ko siya kaya hindi. Kahit anong sabihin niyo, hindi ako makakapayag. What? Ganyan ba ang igaganti mo sa amin? Hindi ako sumagot. Nanatili lang akong nakatayo sa harapan niya. Napakawalang kwenta mong anak. Si mommy. Gulat akong napatingin sa pinanggalingan ng boses na yun. Nanlalaki ang mga mata ko, habang nakatingin sa kanya na humalik sa pisngi ni mama. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ko sa kanya. Anong nangyayari? Magkakilala ba sila? Hindi niya ko sinagot at pinagtaasan lang ako ng kilay. Nagkamali po kayo mommy, kayo ni Tito Alberto nang palakihin niyo siya. Dahil isa palang ahas na malandi ang pinalaki niyo. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Malandi, ahas, sino? Tinutukoy niya ba ang sarili niya? I'm not like you. Pasalamat ka at hindi kita naitulak sa escalator doon sa mall. Gigil na sabi ko sa kanya. Subukan mong galawin ang anak ko, at ako ang makakalaban mo rin galit na sabi ni mama. Ha, anak, tama ako nang rinig di ba? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Matagal nag-sink in sakin lahat. Hindi ako makapaniwalang anak ni mama si Amanda. Sumakay ako ng taxi nang umiiyak. Pakiramdam ko kanina ay pinagtaksilan ako. Gusto kong itanong paano nangyari yun. Pero hindi ko na itanong dahil sa galit na nakikita ko sa mga mata ni mama. Pinilit ko na lang ang talikuran sila at umalis. Tiniis ko ang tawanan nilang dalawa na nakakainsulto sakin. Bakit ganoon? Mabuti na lang agad akong nakahanap ng taxi. Nagpahatid ako pabalik sa kumpanya ni Silver. Dumaan muna ako sa restroom para ayusin ang sarili, saka dumiretso sa office ni Silver. Pasakay pa lang ako ng elevator, ay pinagtitinginan na ako ng lahat. Pinilit kong wag silang pansinin, dahil masyado nang maraming nangyari sa araw na to. Masyadong marami na ang iniisip ko. Hindi ko na yata kayang dagdagan pa. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, ay nagulat ako na maraming tao sa hallway. Mga bodyguards. Tiningnan ko kung anong nangyayari, at nakita ko si Silver kausap ang mama niya. More likely nag-aaway sila, habang si Hana ay inaawat ang kuya niya. Walang empleyado dito. Tanging matataas lang ang posisyon ang nandito sa floor na ito. Sinubukan kong lumapit sa kanila. Pakiramdam ko ay ako ang dahilan ng pag-aaway nila. So nandito na ang malentod. Mom! Awat ni Silver sa sinabi ng ina niya. Napapikit na lang ako, dahil mukhang hindi na matapos-tapos tong kaguluhan, na nangyayari sa buhay ko. At talagang dinala mo pa ang bastardo mong anak dito. Anong balak mo? Ipaako sa anak ko. Mom, mommy, sabay na sabi ng magkapatid sa tabi ko. Mommy, anak nga ni kuya si Hivo, sabi ni Hana. No, walang anak ang kuya mo sa babaeng yan. That's it. Hindi niya matanggap, okay fine. Aalis kami ng anak ko. We were fine ng kami lang, and magagawa naming maging maayos ulit. I'm sorry ma'am, paghingi ko ng paumanhin. Tumingin ako kay Silver, para tanungin kung nasaan ang anak ko. Where's Hivo? Tanong ko sa kanya. Nasa loob, tumango ako, at lumingon sa mommy niya. Excuse me, tahimik akong umalis, at pumasok sa loob ng opisina. Naabutan ko ang anak ko doon na tahimik na nakaupo. Base sa mukha nito ay nag-alala na rin ito sa nangyayari sa labas. Mama, tumakbo ang anak ko sa akin. Lumuhad ako para yakapin siya. My best comforter ever. My stress reliever. My baby. Mama, where's Papa? Tanong nito na may bakas ng pag-aalala. Nasa labas anak, kausap ang mama niya. Mauna na tayong umuwi anak, si Papa kasi may kailangan pang effect sa office niya, sabi ko dito. Pumayag naman siya at humawak sa kamay ko. Suot ang cup niya, ay kinuha niya ang isang cup ng papa niya, na nasa ibabaw ng table. Paglabas namin ay tumahimik na silang lahat. Hawak ko si Hivo habang ang bata naman, ay tumingin-tingin sa paligid.
Kinuha ko ang cap nito sa ulo, at ganoon na lang ang singapan ng lahat. Kahit ang ina ni Silver ay ganoon din ang reaksyon. Hello po Tita Hana, pilit na ngumiti si Hana, at humalik sa pisngi ng anak ko. Hello big boy, aalis na kayo ni Mama? Tanong nito. Opo tita. Nang tumingin siya sa papa niya, ay binigay niya din dito ang cap. Papa, keep this po. I will keep mine. Nakangiting sabi ng anak ko dito. Kinuha ni Silver ang bata at kargahin, para makausap ng pantay habang lahat ng mga mata na nandito ay nakatingin sa kanila. Okay son, Papa will keep this. May narinig akong bulong-bulungan, na kamukhang kamukha daw ni Silver ang bata. Marami rin ang nagulat na ang masungit na amo nila, ay biglang lamambing sa anak. I'm sorry buddy if hindi matutuloy ang family date natin ni Mama. No Papa, it's okay. Mama told me po na may i-fix ka munang problem. Maybe I'll go home to watch some videos. Videos? What kind of videos? Takang tanong ni Silver. Ako rin nagtataka kung anong videos ang tinutukoy ng anak ko. Different formula Papa, I want to solve some math problem. Halos lumuwa ang mga mata ko sa narinig. Diyos ko, tung anak ko, saan ko ba ta napaglihi? Mukhang hindi lang ako ang nagulat sa sinabi niya. Mukhang kaming lahat at may ibang natuwa base sa reaction nila. Habang si Hana naman ay mahinang natawa sa tinuran ng anak ko. You like math? Tanong ni Silver. Yes Papa, I think it's fun. Anak, saang parte ng math ang fun ba? Okay, basta natatandaan mo yung sinabi ni Papa sa'yo. Opo, I'm allowed to use gadgets 2 or 3 hours only. Hindi ko maiwasang hindi tignan ang ina ni Silver, na seryosong nakatingin sa anak ko. Gusto kong makita niya na ang batang tinatakwil niya, ay ang tunay niyang apo. May respeto ako sa mga matatanda, pero oras na pati anak ko ay madamay, hindi ako tatahimik lang sa isang tabi. Anak, tayo na, paalam ka na kay Papa at Tita Hana mo. Bye po Papa, see you later. Bumaling naman siya kay Hana. Bye po Tita. Tumingin ako kay Silver, at hindi agad naka-react nang halikan niya ako sa labi sa harap ng maraming tao. I'll come home later. Susunod ako sa inyo, bulong niya. Sige. Tumungo ako kay Hana, at hinarap ang ina nila. I'm sorry ma'am. Mauna na po kami ng anak ko, sabi ko sa kanya. Lumapit si Kuya Roel sa amin, para ihatid kami sa kondo. Bye po, hindi ko inaasahang magsalita ang anak ko. Nagpapaalam siya sa lola niya. Inosente ang mukha nito, habang kamakaway dito. Mama, wait lang po, tumigil kami at agad na tumakbo pabalik si Hivo sa papa, ay mali sa ina ng ama niya. Nagmamadali ko siyang sinundan, pero nahinto nang makita na inaabot ng anak ko ang isang sticker sa lola niya. Hi po, it's a sticker po. Wag na po kayong sad. Sige, bye po, at tumakbo siya pabalik sa akin, nang kunin ito sa kanya ni Mrs. Larson. Ewan ko na lang ma'am kung itatakwil pa ni Madam si Hivo, napakabait na bata at halatang matalino gaya ni Sir, ani ni Kuya Roel habang nagmamaneho. Hindi natin alam yun Kuya Roel. Ayaw niya sakin para sa anak niya eh. Kaya natatakot ako para sa anak ko. Madami ang nagulat ngayon ma'am. Hindi kasi namin akalain na may anak na si Sir. Hindi din namin alam na may nobya ito. Marami kasing nangyari sa amin ni Silver. Masyadong magulo ang pagkikita namin. Hindi ko nga alam na darating ang araw na to. Hindi ko lubos maisip noon na pwede palang mangyari to. Nakikita ko naman ma'am na maayos ang pagpapalaki niyo sa bata, kaya mabuting tao ka po. Aniya nang nakangiti. Naalala ko po sa inyo ang dating amo ko. Dugtong ko dito. Ngumiti lang ako kay Kuya Roel, at niyakap ang anak na nakatulog na sa biyahe. Ma'am, po kuya, may sumusunod sa atin. Agad akong napatingin sa likuran namin, at may isang van na nasa likod. Kanina niya pa tayo sinusundan. At may dalawa pa sa likod. Kinabahan ako sa sinabi ni Kuya Roel. Agad kong niyakap ng mahigpit si Hivo. Ma'am, ayusin niyo po ang seatbelt niyo. Agad kong sinunod ang utos ni Kuya Roel. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Sa sobrang bilis, ay pakiramdam ko nakikipagkerehan pa kami. Kuya, bakit nila tayo hinahabol? Tanong ko. Hindi sumagot si Kuya Roel, at puro mura ang naririnig ko sa kanya. Diyos ko, ano na naman bang problema ito?
Patagal ng patagal ay lumalayo kami. At habang lumalayo kami ay mas kinakabahan ako. Ma'am Rina, kahit na anong mangyari mabubuhay kayo. Kayo ng bata, aniya. Kuya Roel, lalong damadami ang humahabol sa atin. Nakasunod na sina Sir Satin at ang iba. Kailangan lang natin ng oras ma'am. Pakiramdam ko ay kayo ng anak mo ang sadya nila, dahil sa sinabi niya napaisip ako kung sino ang may posibleng gumawa sa amin noon. Pumasok ang tatlong imahe sa isipan ko. Ang ina ni Silver, si Mama at Amanda. Kuya, kung may mangyari mang masama sa akin, sana iligtas mo si Hivo. Pakiusap ko. Hindi sumagot si Kuya Roel. Sa sobrang bilis ng pagpapaandar namin, ay nakakapagtakang walang kahit na anong pulis ang nakasunod sa amin. Diyos ko, wag mo sana kaming pababayaan. Ilang santo na ang hininga ng tulong ni Rina, samantalang ilang mura na rin ang namutawi sa bibig ni Roel. Ayaw man niyang aminin, pero kinakabahan na rin siya. Alam niyang hindi basta-basta ang taong nasa likod nito, dahil walang warning sa kahit na anong kapulisan. Ilang ulit na rin niyang napindot ang emergency button, na pinagawa ni Silver para sa mga trusted employees niya, kaya ngayon ay nakasunod na si Silver, at ang sangkatutak na mga tauhan nito. Tinatrack na nila ang sasakyan na sinakyan ng mag-ina niya. Halos paliparin na ni Silver ang sasakyan, masundan lang ang anak at si Rina. Please be safe babe. Sana ayos lang kayo ni Hivo, mga katagang, namutawi sa mga labi ni Silver, sa pag-alala para sa mag-ina niya. Samantalang ang sasakyan na sinakyan ni Rina, ay nasa malapit na sa bangin. Aside sa van ay may 5 pang sasakyan ang nakasunod sa kanila. All set ma'am. Nakasunod na ang mga tauhan natin sa kanila. Good. You may leave. Magalang na umalis si Chief Alve, habang nakasunod ang mga tauhan sa kanila. I think it's too much. Nag-aalalang tanong ni Sonia, ang foster parent ni Rina. No, she deserves it. Gigil na sagot ng babae na nakasuot ng long gown in the shade of beige. Please let me go. Ayaw namin madamay ng anak ko, nagmamakaawang sabi ni Amanda sa babae. All her life, nabuhay siya sa takot, at sunod sanyeran sa babaeng maimpluwensya sa lahat. Natatakot na siya, dahil alam ni Amanda na maaaring malagay sa kapahamakan ang anak niya. No, hindi ako makakapayag. Kung aalis ka lang din naman, mabuti pang mawala ka na lang. Ani nito na ikinatakot ni Amanda. Hinawakan siya ni Sonia. Take it easy Amanda. Pagpapagaan niya sa loob nito. Gusto ko nang umalis. God help me, sabi ni Amanda.